Alam ko lahat ng ginawa mo, pero pinili pa rin kita mahalin. Wala akong pakialam kung hindi ka perpekto o kung may nagawa kang hindi maganda. Ang importante, pinagsisihan mo na yun. Tumigil ka na sa kakahingi ng tawad dahil matagal na kitang pinatawad. Mahal kita, Amanda, at hindi ko kayang mawala ka. Dear Amihan Stories presents Ang Bully na Quadruplets versus Mataray na Yaya. Written by Isan Cruz. This is unacceptable. Mahinang reklamo ni Amanda habang tinatarakan ng dart ang gitna ng dartboard. Nakadikit doon ang picture ni Gregory Benitez, ang kalabang CEO ng kanyang pharmaceutical company. Wala kang karapatan na agawin lahat ng kliyente namin. Bumuo ng dart sa mismong ilong ng lalaki sa larawan. Ang kapal na mukha mong agawin ang pinaghirapan ko ng buong taon. Ikaw ang dahilan kaya ayaw na magtiwala ni Dad sa akin. Nanggigigil niyan sabi sa katuloy-tuloy na tinarakan ng dart ang larawan. Hindi pa siya nakontento. Hinablot niya yon at pinuni. Kalma lang, Beshi. Ani Maricar, ang kaibigan niya at PR manager. Sumisimsim ito ng wine at itinaas ang kilay. Masisirang beauty mo kapag mag-e-effort ka ng husto. He doesn't deserve your sweat now. Yeah, you're right. Bumalik siya sa pag-upo. Talagang inubos si Daddy Greg ang pasensya mo. Sarkastikong wika ni Thea, ang bartender at ang host ngayong gabi. May tiwala akong mapapatiklop mo rin siya balang araw. Hayaan mo muna magpakasaya siya. Si Lily naman yon, ang kaibigan niyang lawyer. Nilibot niya mga mata sa kabuuan ng private bar lounge ng kaibigan nilang si Kay. Anak mayaman lahat sila at iyon ang paborito nilang tambayan tuwing pagod sila sa trabaho. I don't want to wait for that day. If I could, I'd do it right now. Anya. Oh, that sounds adventurous. So, what's the plan B? Bigla akong kinabahan doon. Baka mamaya ikaw ang malaglag sa sarili mong patibong. Inirapan niya mga ito. I want to infiltrate his business empire. Sisirain ko, yuyurakan ko, at ilulubog ko ang negosyo nila. For the go, girl. We'll always support you. Hinindatan siya ng mga kaibigan. So, ito yung plano ko. Magpapanggap akong ordinaryo at pangit na babae. Mag-a-apply na sekretary niya at doon sisimulan lahat ng binabala kong kababalaghan. What do you think? Perfect idea! Execute mo na agad, Beshi. We're so excited to see his downfall na. Konyuntura ni Maricar. Ngumisi siya. Humanda si Gregory Benitez dahil nalalapit ng katapusan niya. Matapos niyang ibalita ang plano sa mga kaibigan, ay una niyang pinuntahan ng ama para humingi ng leave. Nagtaka ito pero pumayag din sa huli. Ang kanyang rason ay magpapahinga muna siya sa Maldives pero ang totoo ay naghahanda siya ng gagamiting prosthetics para sa mission niyang, o plan, sirain si Big Boss Greg. Maagi siyang umalis sa kanilang mansyon at tumungo sa kanyang bagong biling apartment sa Makati. Naaaliw siya ngayon habang pinagmamasdan ng bagong mukha sa harap ng salamin. Makapal ang kilay, maraming tigiyawat, may nunal sa ibaba ng labi, may malaking eyeglasses at buhaghagang itim at maiksing buhok. Normal lang ang suot niya pero ibang tao na siya ngayon. Samantala, ay sunod-sunod na kalabog ang naririnig ni Gregory sa labas ng study niya dahilan para hindi siya makapag-focus sa trabaho. Galit siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ano naman bang kalokohan to, River, Forest, Ocean at Flint? Singhal niya sa quadruplets. Natagpuan niyang nakasakay si Flint sa likod ni Forest habang nakadapa sa sahig. Hinihila naman ni Ocean ang paa ni River habang sinasabuyan nito ng tubig ang kapatid gamit ang water gun. Natigilan ng apat ang mapuna siya. Automatikong tumayo ang mga ito at humilera na para mga sundalo. Nakita niya sa gilid ng mga mata ang upuan na natanggal ang isang paa. Isang silya pa. Ibabalik ko na kayo sa lolo nyo. Pinalampas kong sunod-sunod yung pambubuli sa mga yaya nyo pero kapag sinira nyo lahat ng gamit sa mansyon ko, hindi ako magdadalawang isip na iban kayo dito. Banta niya.
Pinagsiklop ni Ocean ng mga kamay. Nagpapapi ay si Forrest, lumuhod si Flint at ngumisi lang si River. Ang pinakapasaway at walang takot sa kanya. Inangat pa ang hawak na water gun. Dad, please, huwag niyo po kaming iuwi sa probinsya kasi boring doon. Pakiusap ni Ocean. Opo, saka istrikto si Lolo Bert. Baka magkakasakit lang kami doon. Sigunda ni Forrest. Hindi niyo na ako mabibili ng pagmamakaawa niyo ngayon dahil sumosobra na kayo. Walang yaya nag-resign sa loob ng 1 buwan dahil sa inyo. Gigil niyang itinuro isa-isa ang mga bata. Ni hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataong i-enjoy ang pagiging single ko. You little monster are ruining my peaceful life. Yumuko si Ocean. Nanginginig ang mga daliri. Kinagat ni Forrest ang ibabang labi. Namuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. Tumingala si Flint. Sorry na po, Daddy. Anito sa maliit na boses. Maliban kay River na nakangisi at handa siyang sabuyan ng tubig. But, we're your favorite monsters, right? Oh Lord, give me strength. Napahilamos siya ng mukha. I can't let you stay here if you don't change. Isa lang naman ang pakiusap ko. Magpakabait naman kayo sa bagong yaya nyo. Huwag niyo siyang paglaruan at respetuhin niyo siya. Hinablot niya ang water gun mula kay River. Alam niyo bang malulungkot ang mami niyo sa langit tuwing makikita kayo may binubuli? Sorry po ulit, Dad. Sorry din kay Mami. Pero kapag gagawin po namin ang sinabi niyo, hindi na ho ba kami uuwi sa probinsya? Ani Ocean, ito palagi ang tumatayong panganay sa 4 pero sa kalokohan, ito ang chairman of the board. Itinirik niya ang mga mata. Hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Ihahatid ko kayo doon this weekend. Dad! Sabay-sabay na umingos ang 4. Magpapakabait na po kami, Dad. Promise, hindi na namin aawayin ng bagong yaya. Believe us, Dad. It won't happen again. We will be angels from now on. Hindi na uubra ang mga patutsada niyo. Tinalikuran niya mga ito pero biglang kumapit sina Flint at Forrest sa magkabila niyang binti. Muntikan pang mahubad ang trousers niya. Hinila niya yon paitaas. You don't see we're sincere? Please spare us po. Pagsusumamo ni Flint. Ay, okay. Palalampasin ko to ngayon Pero last chance na to. Kapag nag-resign ulit ang bagong yaya nyo, it will be our goodbye. Kumislot siya na lumundag ang 4 at nagsigawan sa tuwa. Ewan kung naiintindihan ng mga ito ang sinabi niya. Ang orihinal na plano niya ay ihatid ang mga ito sa probinsya kung nasan ang ama niya ngayon dahil nahihirapan siyang i-handle ang trabaho at mga bata. Subalit nagbabagong isip niya sa tuwing magpapaawa ang mga ito. Mag-aakbat muna kayo para makatulog na kayo. Maautoridad niyang utos. No way! Ayaw pa namin matulog. Yeah, unfair naman, Dad. Sunod-sunod na nagmaktol ng 4 dahil sa naputol na kaligayahan pero sinunod pa rin siya. Pinaliguan niya ang 4, binihisan ng pajama at sinamahan matulog. Naalala niya nung ipinagbubuntis pa mga ito ng ina. Habilin nito na aalagaan niya mga pamangkin niya kung sakali mang mawala ito. Muntikan siyang mawala ng ganang mabuhay noon nung aksidente ito sa tren sa Belgium. Mag-iisang taon pa lamang ang quadruplets noon pero iniwan ng mga ito ng ina para habulin ng tatay ng mga ito. Sa sobrang pagmamahal sa lalaki, ay namatay ito. Matindi ang galit niya sa nobyo ng ate niya kaya sinubukan niyang tugisin ito pero nalaman niyang nakulong ang lalaki. Bumalik siya sa Pilipinas para alagaan ang mga pamangkin. Naging self-made CEO siya nang lumulubog ng kumpanyang iniwan ng kapatid niya. Kinalimutan niya ang pagiging neurosurgeon para maging negosyante ng pharmaceutical company. 10 taon niyang pinaghirapan buuin yon at ngayon nasa tuktok na siya ng tagumpay. Nagkukumpulan palagi ang mga kliyente at investors niya. Natalo din niya ang sikat na kumpanya noon. Sa kabilang banda ay hindi komportable si Amanda Ortega na itinulak pabalik ang kanyang malaking salamin habang pinagmamasdan ng matayog na gusali ni Gregory Benitez. Malakas ang kabog ng puso niya pero wala nang atrasan. Oras na para magiganti. Hindi siyang maarting tagapagmana ng mga Ortega, kundi siya na ngayon si Amanda Montes, ang pangit na babae na handang siray ng kumpanya ng kalaban nila.
Suot ang outdated niyang corporate outfit at wig ay pumasok siya. Dumiretso sa front desk. Tumikim siya at inabot ang resume sa babae. Nandito po ako para mag-apply bilang secretary ni Mr. Gregory Benitez. Malambot niyang wika. Mataray nitong iniangat ang isang kilay. Dumiretso ka na sa 20th floor, pero ewan ko kung hiring pa ng secretary dahil kahapon pa nagsimula mang interview pero subukan mo na lang. Muntikan pa siyang pumalpak, mabuti considerate ang babae sa harap niya. Sinunod niya ito. Pero hindi considerate ang elevator dahil under maintenance yun. Tiyempong pagtuntong niya sa 20th floor ay dumaan ng isang gwapong lalaki. Ito ang target niya. Nakasuot ito ng custom-tailored navy blue suit, makalaglag panty ang kagapuhan pero saksakan naman ang pagiging arugante. Inayos niya ang sarili sa kadali-daling nilapitan ito. Sir, excuse me po. Cancel the meeting. I don't do second chances. If they... Anito sabay lingon sa kanya. Tinanggal nito ang Bluetooth earpiece at malamig siyang tinitigan. Just cancel it. Pinindot nito ang earpiece bago siya kinausap. Sino ka? I'm Amanda. Anong kailangan mo? Putol nito na ikinainis niya. Mag-a-apply po sana ako bilang secretary niyo. Walang ekspresyon na pinasadahan siya nito ng tingin. You're better suited for guarding a rice field than working in my office. Uminit ang pisngin niya. Humigpit ang paghawak sa folder at pinilit ngumiti. Ganito lang ang mukha ko, sir, pero masipag po ako at... I'm not hiring a secretary anymore. But, hold on. Putol ulit nito sa kanya, saka lumapit at kinilatis siya na parang bilihin sa grocery store. Ngumisi ito. Actually, you might be useful. Pasok ka sa job description na ito. Siguro, i-hire na lang kita bilang yaya ko. Po? Yaya nyo? Sa laki nyong yan, may yaya pa rin kayo? Hold your tongue, miss. I'm hiring you as a nanny for my kids. They're quadruplets, 10 years old. Wild as hell. Kakaresign lang ng yaya nila kahapon. Marunong ka bang magluto? Pero secretary pong ina-applyan ko. Depensa niya. Tinatanong ko kung marunong ka bang magluto. Ewan. Basta nag-a-apply po ako bilang secretary, hindi yaya. Pasalamat ka nga kasi may gustong tumanggap sa'yo sa trabaho. Sabing hindi po ako yaya, hindi yung pasok sa job description ko. Nanliit ang mga mata nito. Hindi bagay sa'yo maging secretary dahil kulang ka sa pleasing personality. Para kang extra na panakot sa horror movie. Ayos nga yun kasi hindi ko naman kailangan ng mala Disney princess na kagandahan para bantayan ng mga anak ko. They don't need a second mom. Just a human fence, okay? Sir, kapal naman ang... Report to my mansion in Green Hills, Makati by 7 a.m. sharp tomorrow. May libreng uniform ka na. Bawal ang makeup, bawal ang mag-selfie at lalong bawal ang magreklamo. Reminders. Ugly drama queens are not allowed in my house. Ano to? Means, hired na po ako? Yes, you're hired as a nanny, not a secretary. Nilampasan siya nito. Naamoy pa niyang matamis itong pabango. Mahilig pala ito sa vanilla chocolate perfume. I hate latecomers, so don't be late. Saka ayoko rin sa mga incompetent at nagpapanggap sa mga bagay na hindi naman nila kaya. Dagdag nito. Tumiimbagang siya. Gusto niyang kagatin ng tenga nito pero dapat muna siya magtimpi. Dapat siyang makalapit dito para halukayin ang sikreto nito at wasakin ang negosyo nito. Okay sir, thank you po sa pagtanggap sa akin. Let's see kung hanggang saan ang kaya ng pasensya mo. Anito bago umalis. Bumuga lang siya ng hangin. Maya-maya ay nasa taxi na siya. Frustrated niyang tinanggal ang wig. Ay! Pambihira! Ginawa pa akong yaya ng masungit na yon. Anong tingin niya sa akin basura na pinulot lang? Pero okay, game on, Gregory Benitez. Dahil magsisimula na ang giyera. Kinabukasan, maagang dumating si Amanda sa mansyon ng mga Benitez. Dahil Sabado ngayon ay eksaktong walang pasok ang mga bata. Pagkaapak niya sa sala ay may sumaboy ng tubig sa mukha niya. Intruder alert! Pupo! Headshot! Boom! Mission failed! Pilyong umisi ang bata na may bitbit na water gun. Inaagaw yun ng isa pang bata na naka-red t-shirt pero kamukha nito. The hell are you doing?
Ganito ba kayo mag-welcome ng bisita nyo? Sabi ni Dad, darating daw ang bagong yaya namin kaya imposibleng bisita ka. Sumulpot ang naka-blue polo shirt at floral shorts na bata. Umakbay dito ang isa pang bata na naka-shades at naka-white shirt at maong na pantalon. Welcome to hell, brand new yaya! Kumislot siya sa malademonyitong ngisi ng quadruplets. Anong helang pinagsasasabi niyo? Kayo kayang itapon ko sa impyerno. Ang aga-aga nang iinis na kayo ha. Ganyan bang tamang asal sa mga matatanda? Anong klaseng ama meron kayo? Pagpuputak niya. Ang ingay niyo po! Tinakpan ng apat ang mga tenga sa kanaghalakhakan. Palengkera sigurong bagong yaya natin. Baka nagkamali po kayo ng pinasok na bahay. Hindi po ito palengke. Paano kung siya talagang yaya natin? Paktay, araw-araw tayong may anli sermon. Sa simbahan lang may sermon, hindi sa bahay. Ayos nga yun, at least may walking radio tayo. Quiet, all of you! Nang gagalaitin niyang saway. Pinanlisikan niya ng tingin ng quadruplets kaya tumahimik. Pareho talaga kayo ng tatay niyo. Walang mga mod at mahilig mangutya ng ibang tao. Nasaan bang tatay niyo ha? Tinirikan lang siya ng mata ng isa. Sumimangot naman ng tatlo. Ang gagwapong mga bata pero masasama ang ugali, mana sa ama. Sa isip-isip niya. Maaga siyang umalis dahil manchichiks daw. Ikaw ba talaga yaya namin? Kung ikaw ba talagang yaya namin, bakit kamukha mo yung baliw doon sa entrance ng mall? Sinabunutan niya ang sarili. How dare you na pagkamalan akong baliw? Porket ganito lang ang itsura ko, baliw na agad? Sabihin niyo sa akin ng totoo ha. Nasaan ang dad niyo? Nang chicks nga! Mahirap bang intindi ng salitang chicks? Sabat ang batang nakared. Ay, fine, I get it. Kung ayaw niyo sabihin kung nasan siya, lugot kayo sa akin mamaya ha. By the way, I'm Amanda, your new nanny. At kayo, ano mga pangalan niyo? Lumabi ang naka-floral shorts. Yo, what's up? I'm Forrest Benitez, ang pinakagwapo sa lahat. Paboritong magtanim ng puno na pabaliktad, mangolekta ng kaaway sa ML at magdrawing sa pader. Tignan mo, may mural painting ako. Tinuro nito ang pader ng sala, nakaka-repaint lang. I'm River. Minsan malalim, minsan mababaw. Paborito kong pet ay iguana. Mawawala ako tuwing maliligo kaya ihanda mo ng pamingwit mo. Anang isa sabay halka. Malapit na talaga siya mabaliw sa mga batang ito. Hi, Nanigaski? Watashi wa Flint. I'm sharp as my jokes and explosives as my fart bombs. Warning, marami akong landmines dyan kaya be careful with your heart. The last but not the least, I am the great. Huminto ito sa pagsasalita nang binatukan ni Flint. Keep calm, hindi pa ako tapos. Ako si Ocean. Kalma sa umaga, tsunami sa gabi. Babala, bawal kang pumasok sa room ko dahil marami akong shark doon. Baka bigla ka nalang mawala. Kumibit balikat siya. Weird. Anong weird? Ani Ocean. Ang pangalan nyo, ang weird. Pinagliba kayo sa nature, saka eksakto sa ugali nyo ha. Sabi ni Dad, nature lover daw si Mommy, kaya hindi yun weird. Inggit ka lang kasi ang pangit ng pangalan mo. Oo nga, ang pangit gaya ng mukha niya. Yung Amanda parang kontrabida sa mga horror films tapos papatayin sa huli. Quiet! Nasaan bang mami niyo at maisumbong ko kayo? Ang bubuli niyo ha? Iginala niya mga mata. Tumahimik ang quadruplets. Matagal nang lumipad si Mami. Ani River na may hawak ng water gun. Ngayon, ginawa niyo rin siyang ibon. Hindi nakakatawan joke niyo ha? Totoo naman na lumipad na si Mami. Lumipad na siya sa langit. Pangatwira ni Forrest. Ano ba siya makakalipad? Wala naman siyang pakpak. Tumawa siya at sinakyan ng mga ito. Lumipad po ang kaluluwa niya at dinala sa langit. Hay, patay na pong mami namin. Nandun sa ilalim ng lupa at katawan niya at nasa langit naman ang kaluluwa niya. Ay, parang masisiraan ako ng ulo. Pwede naman sabihin na namatay na. Marami pa kayong flowery words. So, what's your plan today? Anong what's your plan today? Magluto ka muna ng breakfast nila.
Sumulpot ang baritonong boses ng ama ng mga ito. Bahagya siya lumundag at muntik pang mahulog ang puso niya. Ang inakala niyang umalis ay nandito sa harap niya. Simpatiko itong tinignan sa suot nitong white shirt pero arogante pa rin ang ugali. Akala ko lumabas ka't ng babae. Bakit nandito ka? Wala sa sarili niyang tanong. What? Who told you that? Sila! Tinuro niya mga bata. Hindi totoo yan! Sinabi lang namin na nanchikso kayo. Rason ni Ocean. Hilaw itong tumawa. Go, make their breakfast. Yes! Yes, Nani A. We want fluffy scrambled eggs, hindi dry ha. And then Belgian waffles, not pandesal. Sigaw ni Forrest. Sumingit si Flynn. And a Japanese pancake too. Matcha flavor dapat. Saka yung smoothie, dapat almond milk na may real strawberries, hindi yung flavored powder. Huwag mo rin kalimutan ng soy milk ni Forrest. We only eat organic foods here. Ani River. Umigting ang panga niya. Salamat sa Diyos dahil marunong siya magluto at hindi siya ignorante sa organic foods. Natutunan niya yon nung nag-aaral siya sa US. Alalahanin niyo, yaya niyo ko, hindi chef niyo. Lulutuin ko kung anong gusto ko at bawal kayo magreklamo. Period. Hey, we're the authorized personnel here. You're not allowed to say that. Ani Ocean pero bigla itong kinabig ni Gregory at tinakpan ng bunganga. Nagulat siya na makitang malambot itong ekspresyon, tila na-impress sa kanya. Ano pang tinutunganga mo? Magluto ka na. Yes, boss. Mataray niyang sagot sabay talikod. Hahanapin niya ngayon kung nasa ng kusina. Turn right, nandun ang kusina. Nababagot na turo ni Gregory bago umalis. Kinayom niya mga kamao. Mabigat ang katawan na tumungo sa kusina at sinimula ng pagluluto ng almusal. Natagpuan niya ang sarili na pinapanood ng mag-aama na kumakain ng almusal pagkatapos niya magluto. Ang sarap tignan ng mga ito at parang masarap ka bonding. Hindi. Naroon siya para maghigante kaya hindi para makipag-bonding. Focus, Amanda. Focus. Paalala niya sa sarili. Samantala, ay nagtataka ngayon si Gregory sa kakaibang nangyayari sa kanyang puso matapos makilala ang bagong yaya ng quadruplets. Sa lahat ng babae ay ito pa lamang ang nagpa-wild ng puso niya kahit pa 1 linggo pa lang silang magkakilala. Matagal na pala siyang single mula nung niloko siya ng babaeng minahal niya ng 11 years. Hindi kasi ito sumipot sa kasal nila. Iyon ang dahilan kaya ayaw na niyang umibig ulit. Naglalakad siya sa pasilyo papunta sa kanyang kwarto ngayong 4:00 ng hapon. Kakauwi niya lamang galing opisina pero nakakatanggap pa rin siya ng sunod-sunod na tawag. Yes, I already reviewed the figures. Kailangan nating finalize agad ang deal ng supplier galing Zurich. Yung bagong formulation for the immune booster. Naputol siya sa pagsasalita sa cellphone na may sumulpot na babae. Si Amanda, ang bagong yaya. Nakasuot ito ng baby blue bathrobe. Tumatakbo na nakapa at sumisigaw na parang may sunog. May daga! May daga sa CR! Help me! Nanlaki ang mga mata niya. Nabitawan niya ang cellphone nang bigla siya nitong niyakap. Nasa leg niya mga kamay nito. Nakapulupot din ang mga paa sa bewang niya na parang kwala. What the? Help me! Let me go! Maliligo sana ako. Binuksan ko muna ang cabinet sa CR para magsipilyo tapos may biglang gumalaw. Hindi. Lumukso mismo sa mukha ko. Dagayan, promise. Nakakatakot. Inilibing pa nito ang mukha sa balikat niya. Uminit ang pisngi niya. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Humihingi ako ng saklolo, yun lang. Are you crazy? You're practically forcing me to touch you inappropriately. Bumaba ka nga. Anong inappropriate ka dyan? Natatakot kang tao, hindi mo ba nakikita? Hindi mo rin ba nakikita na para kang unggoy na kumakapit sa akin? Nanginig ito. I said, let me go. Sa inis niya ay malakas itong binagsak sa sahig. You're so mean! Sinapu nito ang balakang at sinikap na tumayo. Sorry ha, natatakot lang talaga ako eh. Pinulot niya ang cellphone sa binigyan nito ng matalim na tingin. Mas malaki ka pa sa daga. Nakakahiya naman kung natatakot ka sa kanya. Grow up, baby girl. Nakita niyo ba nakikita ko? Umugong ang boses ni Ocean. Chik, palpak tayo. Automatiko siyang bumaling sa pinanggagalingan ng boses. Napalunok siya na matuklasan na nasa likuran nila ang quadruplets. Ang isa ay may hawak ng isang supot na mandarin oranges.
Ang isa ay may isang bowl na manggang hilaw at ang dalawa ay may kanya-kanyang hawak na organic nut mix. Nakasakay si Yaya na parang orangutan kay Daddy. So cool! Si River. Anong cool ka dyan? Palpak nga tayo eh. Sumbat naman ni Forrest. Ang stupid mo kasi, Ocean. Si Flint. Next time, ako na magpaplano ng operasyon natin. Hindi pala effective ang mouse in the box natin. Yeah, it's all my fault. Dismayadong wika ni Ocean. Baka mamaya maging chicks pa ni Dad ang pangit nating Yaya. Ang stupid mo talaga, Ocean. Ani River. Sorry na. Akala ko kasi makakalabas agad siya ng mansyon. Unexpected naman na dumating si Dad. Kasar. Si Ocean ulit. Hinila niya sina Ocean at Flint sa likod ng kwelyo. Kayong apat. Magpaliwanag kayo ngayon din. Dad! Sabay-sabay na reklamo ng apat. I won't listen to your excuses anymore. Kinaladkad niya ang dalawa papasok ng kwarto niya. Kabado naman tumaliman dalawang naiwan. Hindi natuloy ang pagpaparusa niya sa mga bata. Pinatawad ni Amanda mga ito. Hanggang sa isang linggo ay naging 2. Hindi niya inaasahan na tatagal doon ng 2 linggo ang babae. Nalampasan nito ang lahat ng pambubuli ng quadruplets. Madalas niyang maabutan itong sinesermonan ng 4. Dumating ang araw na napagod ang mga ito sa mga kalokohan. Sumusunod na sa Yaya at tila napamahal na ang mga ito. Naging mapayapa din ang mansyon. Pati siya'y lumambot din ang pakikitungo kay Amanda. Aminado siya na humahanga siya sa pagiging mahusay nito sa pag-aalaga ng bata. Kaya nagsisisi siya nung nilait niya itong pangit at incompetent. Natagpuan niya na lang ang sarili na nakangiti sa gitna ng isang meeting sa kumpanya. Sa kabilang banda ay kunutan noon ni Amanda na sinagot ang tawag ng kaibigan niya si Maricar. It's been 2 weeks. Kailan mo ba sisimulan ang plano mong pagpapabagsak kay Benitez? Ay, kung alam mo lang sana kung paano paamuy ng pesteng quadruplets. Nagpapasalamat talaga ako kasi natutunan ko maging mataray. Anak pa talaga sila ni Gregory? Sayang naman kung may anak na. Hindi niya anak ang quadruplets. Anak ang mga ito ng namayapa niyang ate. 2 sila magkapatid pero patay na mga magulang nila. Meron na lamang siyang lolo sa Jensen. Wow ha! Sana ulit kilalang family members. Biro nito. Aba, syempre. Kung gusto mong sirain ng isang tao, edi dapat alam mo ang background niya. Oh, ano bang totoong intention kaya napatawag ka? I just found out that your ex, Timothy Garcia, is cheating. Ay, I don't care anymore. 2 months na kaming hiwalay at nagsisisi ako nagpakatangas sa kanya. Sige na, kung wala kang sasabihin, ibababa ko na. Hinahanap na kasi ako ng quadruplets. Dahilan niya lamang yon para iwasan ang topic tungkol sa ex-fiancé. 3 taon sila magkasintahan at 3 taon din siya niloloko dahil may asawa na ito. Sa huli ginawa siyang kabit. Nabalitaan niyang nag-cheat na naman. Nakakatawa na lang. To cut the story short, kailangan na niyang simulan ang mission niya. Pwede na niyang gawin dahil wala ng mga asungot na gumugulo sa kanya. 11:00 ng gabi ngayon. Hindi pa nakakauwi ang amo niya at tamang-tama para maghalughog sa opisina nito. Isang iglap ay nasa harap na siya ng working table nito. Wala siyang makitang security badge o USB pero nandoon ang laptop. Ang tanga niya dahil hindi niya dinalang flash drive niya na pang-espiya sana. Aalisa na siya pero biglang may mga yabag na palapit sa pinto. Bumalik siya sa desk at nagtago sa ilalim. Tinutup niya ang bibig pero salamat dahil hindi yun tumuloy. Malakas ang kabog ng dibdib niya na lumabas. Kinaumagahan, nasa dining room siya kasamang 4 na mababait na mga bata. Hinahain niya mga pagkain nang dumating si Gregory. Lumukso ang puso niya dahil wala itong suot na t-shirt. Kumikinang ang pawi sa malapad na dibdib at may nakasabit na towel sa balikan nito. Maaga kasi itong nag-jogging kanina. Lantaran ng V-line sa ikli ng joggers nito at magulo at basa ang buhok. Where's my black coffee? Maotoridad itong tanong. Iyan na, nakahanda na po. Kamahalan. Hindi mo ba nakikita? Anya na iniwas ang tingin dito. Bakit hindi ka makatingin? Don't tell me you like seeing your boss without a shirt. Ha? Mali po kayo, sir. Ibig sabihin nandidiri akong tignan ng katawan niyo. Liar. Namumulang pisngi mo eh. Crush mo na ako, no? Ang hangin naman dito. Akala ko ba sa labas lang?
Inumin niyo na ho yung kape niyo, sir. Baka lumamig. Pangit na kasi ang lasa niyan mamaya. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging ganoon sila mag-usap na parang hindi ito na-o-offend sa paraan niya ng pagkausap dito. Ngumisi ito. You made this for me personally, didn't you? Just like a girlfriend would. Uminit ang pisngi niya. Ang coffee maker ang gumawa niyan, hindi ako. Bilisan niyo ho, sir, kasi baka mamaya tatawagan na kayo ng clients niyo at nakahubad pa rin. Shirtless pa rin kayo. Muntikan pa itong masamid. Bawal ka magreklamo dahil binibigyan kita ng free view na pang VIP access lang sana. Tatalikuran niya sana ito pero hinablot nito ang kamay niya. Umupo ka't samahan mo kaming mag-almusal. Ha? Hindi po. Servant lang po ako. Hindi pwedeng makisabay sa mga dugong bughawa. Umupo ka na kung ayaw mong ipauupo kita. Ew, yucky! How gross! What are they doing? Ito bang tinatawag na landian? Sunod-sunod na komento ng apat. Muntik niyang makalimutan na may mga bata silang kasama doon. Chicks mo na ba si Yaya Amanda, Dad? Magkasalubong ang tanong na wika ni Ocean. Hindi ko siya chicks, Ocean. Pero plano kong maging mami niya siya. Ano? May gayuma ba sa kape ni Dad? Bakit bigla siya na-fall in love sa pangit nating Yaya? Wala kang karapatan na nakawin ng daddy namin, Yaya. Go to your house na lang, please. Tumayo si Flint. Kissing is not allowed in the house. Si River. Nanny with benefits pala ang balak niya. Nakakadiri ka, Yaya. Nilapitan niya ang apat. Hey! You're so OA, ha? Hindi niyo ba nakikita na tinutokso ko ng daddy niyo? Kahit siya pang pinakagwapo at may pinakamagandang katawan sa balat ng lupa, hindi ako magkakagusto dyan. Bahala kayong i-gatekeep yung tatay niyo. Wala akong pakialam at hindi ko siya type. Tsaka siya bumaling kay Gregory. Ikaw, sir, bawiin mo sinabi mo dahil ni minsan hindi ko pinapangarap na maging mami ng 4 mong bully na anak. Fine, I'm just teasing here. Don't take it seriously. Sinimsim nito ang kape. Nakahinga siya na maluwag pero bigla siya nang hinayang. Bumalik ulit si Amanda sa study room ni Gregory para ituloy ang masamang balak niya pagsapit ng hapon. Palubog na ang araw nang pumasok siya sa silid nito. Maliwanag at nakabukas ang bintana. Kailangan niyang kumilos habang wala pang binata. Masaya na sana siya pero walang laptop nito. Aakma siya lalabas ang biglang bumukas ang pinto at iniluwa si Gregory. Lumukso siya at nagkunwaring pinupunasan ng mesa. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito. Ano ba sa palagay mo? Di naglilinis. Naglilinis ang ganitong oras? Wala naman kayong sinabi na bawal maglinis ang ganitong oras. At saka ngayon lang kasi ako nagkaroon ng oras para maglinis. Sinamantala ko na habang wala pang quadruplets. Nanliit ang mga mata nito at tila pinagsususpetsahan siya. Sana, nagsasabi ka ng totoo. Baka mamaya, ninanakawan mo pala ako. Pangit po ako, sir, pero hindi ako magnanakaw. Lumayo siya sa desk ito. Take this. May inabot itong box ng multivitamins. Anong gagawin ko dito? Inumin mo. Pati uminom ng vitamins ay hindi mo na alam. Ganyan na ba kalakas ang tama mo sa akin kaya nadidisorient ng utak mo? Nayayamot niyang hinabulot yon. Huwag kang assuming, sir, ha, kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa mga arrogante at mayayabang. Salamat dito. Sige, mauna na ako. Tinalikuran niya ito. What I said yesterday, I mean it. Ano? Napalingon siya. Ikaw palang head over heels sa akin dito eh. Mali ang iniisip mo. Gusto kong tumayo ka bilang mami ng mga anak ko habang nasa ibang bansa ako. May business trip ako sa Zurich bukas. Nahiya siya. Ginagawa mo talaga akong tanga. Pwede mo naman sabihin ng normal kesa tuksuhin ako. Nagalit tuloy yung mga bata. Tinukso kita para malaman ko kung okay lang sa kanila na may girlfriend ako. Kaso mas tutol pa sila kesa sa mga magulang ko. Tinutukso nila ako ng chichicks pero ayaw nila ako may chicks. Nakakabaliw minsan ng 4. Umismid siya. Alam mo, ang swerte nila sa'yo. Bihira lang ang tito na kagaya mo. Pero sayang ka kasi magiging single ka habang buhay. Sino may sabing magiging single ako habang buhay? You know, I'm going to propose to one of the most famous heirs in the country. Hindi lang ako makagalaw ngayon kasi wala siya sa bansa. Parang biglang kumirot ang puso niya. Well, good luck sa'yo.
Sana nga, katulad mong ugali niya. Type ko kasi ang mga matataray. Ay sus, mauna na ako sir. Mabilis niya ito nilayasan. Hindi niya namalaya na lumipas sa palang 1 linggo. Naging maayos naman ang pag-aalaga niya sa mga bata. Hindi nga naalala ng mga ito na wala si Gregory. Malakas ang buhos ng ulan ngayong gabi at sunod-sunod ang pagkulog at pagkidlat. Namuluktot siya sa kama, tinakpan ng comforter ang sarili at inalagay ang unan sa ulo. Hindi siya makatulog sa ingay ng paligid. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Yaya! Pwede ba kaming matulog dito? Bumalikwas siya ng bangon na marinig ang boses ni Ocean. No, go back to your room. Automatiko niyan sagot. Nagyakapan ng 4 ng kumulog at kumidlat. Natatakot kami. Baka mamaya, duman ang kidlat sa amin. Pwede ba kaming tumabi sa'yo? Bumugas siya ng hangin. Ay, halika dito. Thank you, Yaya. Di ba tama sabi ko na mabait si Yaya? Ang swerte natin, oh. Napailing siya. Mabilis pa sa 4:00 na sinugod siya ng 4 at ipinagsiksikan ng mga katawan sa kanya. Niyakap niya mga ito nang kumulong ulit. Naglatag sila ng mga kutsyon sa sahig dahil hindi naman sila kasya sa kama niya. At maya-maya pa ay hindi niya namalaya na nakatulog siya. Ngunit nalimpungatan siya nang tila may naramdaman siyang presensya sa silid. Pinilit niyang buksan ang mga mata, pero hindi niya malinaw na makita ang bultong na upo sa tabi niya. Nakakabit-balikat siya at alam naman niyang si Gregory yon. Pasapang buhok nito at tahimik silang pinagmamasdan. Ngumiti ito. Naalala ko, palagi silang tumatakbo sa akin tuwing kumukulog. Tapos ngayon, sa'yo na sila tumatakbo. It seemed that they liked you as their future mommy. No way. Yes way. Hinaplos nito ang pisngi niya. I want you to fall for me, Amanda. You're crazy. Bumungis-ngis ito saka hinagkan siya sa noo. Yung kilala niyang masungit, arogante at bully ay biglang naging malambing at gusto siyang angkinin. Baka nananaginip lang siya. Imposibleng nakauwi na ito. Kinabukasan na hindi matapos-tapos si Gregory ang pagbabalat ng mansanas dahil nadidistract siya kay Amanda. Naglalaro ito ng lightsaber kasama sina River at Forrest. Pinunan niya ito ng pantasya ng dalawa sa pelikulang Star Wars at mukhang loka-loka ang kilos nito ngayon. Anong tinatawa-tawa mo, Dad? Usisa ni Ocean na sinundan ng tingin niya. Pinagnanasaan mo ba si Yaya? Hell no. Mukha kasi siya nakawala sa mental. Bumagay mismo mukha niya sa nilalaro niya. Mami! Tawag ni River sa yaya nito na ikinatuod niya. Tanggapin mo to, Mami! Si Forrest naman yun. Minsan ay nagugulat na lang siya sa kalokohan ng quadruplets. Humalukip si Flynn. Dad, crush mo ba si Yaya? Kumislot siya. No, sinungaling. Hindi ko nga siya crush. Saka may fiancé na ako kaya bawal ako magkaroon ng crush sa iba. Sinuntok ni Ocean ang mesa. Fiancé? Namulagat siya. Oo, bakit? Ano bang fiancé? Inosenteng tanong nito. Pinigilan niyang tumawa. Ang chicks ko at ang magiging mami niyo. No way! Hindi ka pwede mag-asawa, Dad, kung hindi lang naman si Yaya makakatuluyan mo. Tumatakbong sa ni Forrest palapit sa kanya. Hey, anong pinagsasasabi niyo? Ang daddy niyong bahalang mamili kung sinong gusto niya, no? Ani Amanda. Para sa kabutihan natin at saka siguradong kasing bait niya yaya niyo miski hindi ka level ng yaya niyo kagandahan niya. But I want Yaya to be our mommy. Giit ni River. Yaya niyo lang ako, saka hindi niyo ako ka-level. Sigurado naman ako na mamahalin ni kayo ng bagong mami niyo. Pagsasalita sana siya pero nag-iyakan ng 4. Flint, Forrest, River at Ocean. Hindi ako qualified maging mami niyo kaya please, huwag na kayong umiyak. Pang-aalo ni Amanda sa 4. I hate you, Dad! Ang daya-daya mo. Matapos niyon ay nagsipag-alisa ng mga bata. Sa kabilang banda ay natagpuan ni Amanda ang sarili na nakatulala sa harap ng washing machine. Hindi siya makapaniwala sa narinig kanina. Gusto siya maging mami ng quadruplets? Ginugulo niyon ang isip niya. Habang tumatagal siya doon ay lumalalim ang samahan nila. Mag-iisang buwan na siya doon at malapit nang matapos ang peking bakasyon niya sa Maldives. Ano nang gagawin niya? Hindi pa yan nasisira ang kumpanya ni Gregory.
Parang siya yatang sinisira ni Gregory. Ayaw niyang aminin pero ang totoo, naaakit siya nito. Natauhan siya ng mahulog ang towel sa ulo niya. Sa pagiging tulala ay hindi niya naayos ang paglalagay niyon sa kabinet. Tumingkayad siya para ibalik yon ngunit nahihirapan siya. Kailangan mo ba ng tulong? Umalingaw-ngaw ang malalim na boses mula sa likuran niya. Nanigas siya. Bumilis ang tibok ng puso at hinarap ang lalaki. Salamat, hindi na. Maabot ko naman yan. Liar. Inagaw nito ang towel at walang kahirap-hirap na ibinalik yon sa cabinet. Nasamyu niyang mabango nitong vanilla perfume. Ano, may papagawa ka pa ba? Wala. Salamat sa tulong mo. Sumandal ito sa sink at ilang pulgada lang ang layo nila. Ang masama pa ay malalim ang titig dito sa kanya. What? Anas niya. Bumaba ang mga mata nito sa labi niya. Meron kang. Sabi nito. Iniangat ang kamay at hinipo ang gilid ng labi niya. Powder detergent dyan. Pati sabon kinakain mo na. Nasobrahan ba ako sa kakuriputan kaya hindi ka na makakain ng normal na pagkain ngayon? Tinangka niyang iwaksi ang kamay nito pero hinuli nito ang kamay niya. Naningkit ang mga mata nito at yumukod palapit sa mukha niya. Naramdaman niya ang pagdampi ng ilong nito sa ilong niya. Lumakas ang tibok ng puso niya. Nawawala siya sa sarili at pinikit ang mga mata. Your skin seems fake. Nito sabay layo sa kanya. Minsan, nagdududa ako kung totoo mukha mo talaga yan. Minsan may tigyawat. Minsan wala. Huwag mo kong akusahan na paiba-iba ang mukha ko kasi ito na talaga ito. Hindi na magbabago. Nililinlang ka lang ng mga mata mo. Depensa niya. Sana nga. Bilisan mo dyan kasi mamaya pupunta tayo sa mall. Gusto kong kumain ng ice cream ng mga bata. Nito saka umalis. Naiwan siyang tulala. Kinikilig at nalilito. Nanganganib ang kanyang puso. Subalit bigla niyang natuklasan na nahulog ang kanyang loob sa lalaki. Ayaw niyang aminin pero mukhang tinamaan na talaga siya dito. Gaya ng sinabi nito ay nasa mall na sila ngayong hapon. Iba't ibang flavor ang binili ni na Ocean, Forest at River maliban kay Flint. Paborito nito ang ube cheese flavor at ayaw ipagpalit kanino man. Nakaupo sila sa isang bench sa mataong mall. Ganoon ang eksena tuwing Sabado kasama ang pamilya Benitez. Natuklasan niya na simple ang pamilya nito. Hindi toxic kagaya ng pamilya niya. Hindi nape-pressure si Gregory sa trabaho nito o baka ayaw lang ipahalata. The best talagang ube flavor. Pagmamayabang ni Flint. Pero mas masarap ang mango chunks. San ka pa? Hindi pa patalong sabi ni Ocean sabay dila sa ice cream. Cheap yang sa inyo. Sinama ng tingin ni River ang dalawa. Rocky Road ice cream is the best of all. Napapailing siyang tumawa. Nagmamayabang pa kayo. Hindi niyo naman mauubos yan. Baka ako pang kumain ng tira niyo eh. Tignan niyo, natutunaw na. Ngumisi si Gregory. Nakasandal ang kamay nito sa backrest ng upuan niya. Sigurado ka ba, Amanda, na mauubos mo yung coffee crumble mo? Kanina pa nagtunaw sa kamay mo. Ang totoo, hindi ako mahilig sa kape. Ikaw ang umorder dito. Ibigay mo na lang sa akin. Tinangka nitong agawin pero mabilis niyang inilayo. Sinadya mo siguro na coffee crumble para sa'yo lahat. Ang damot mo. Ano bang paborito mong flavor? Vanilla. Gaya ng perfume ko. Kaya minsan ang sarap mong Bastos. Winaksi niya ang kamay nito. Hindi siya nakapagsalita na mapagtanto ang sinabi. Yumuko siya at nahihiyang kinain ng ice cream. May tumikim na babae sa harapan nila. Well, Gregory? Yes, you are. I didn't expect to see you here. And you're with the quadruplets. Bigla siya nainis sa matines at malanding boses ng babae. Iniangat niya ang ulo at isang magandang babae ang bumungad sa kanya. Mukha itong kandidata sa Miss Universe. Oh, nice to see you here, Gwen. Niyaya nila akong mag-ice cream sa gitna ng tambakong paperworks. Wala ka pa ring pagbabago. Ang neurosurgeon na kilala ko ay isa ng masipag na CEO at ama. Palagi mo talaga akong pinapahanga. Nito habang iniikot ang daliri ang ilang hibla ng buhok nito. Ngumiti lamang ang binata. Maya-maya yumukod ang babae. You know, if you're free, maybe we could catch up. Just coffee. Just the two of us.
Nanigas siya habang dinidilaan ng ice cream. Nawala ang ngiti at kumunot ang noo. Ayaw niyang aminin pero kumikirot ang dibdib niya. Pilyong umiti si Gregory na tila napansin ang pagbabago ng ekspresyon niya. Sumandal ito. Casual na nilagay ang kamay sa likod niya at banayin na hinagod ang likod niya. Actually, busy ako ngayon eh. Pinangako ko kasi sa isang tao na mag-shopping kami. Magtatampo siya kung hindi ko itutuloy eh. Oh, sorry. I didn't know you were with someone. Dismayado nitong tugon. Maybe next time, Gwen, kapag nag-cruise ulit ang landas natin. I'm glad that you find your soulmate. Invite na lang ako sa kasal niyo. Muntik siyang mabulunan. Para siyang kasing sinasabi nitong someone. Sige, I'll go ahead. Nice meeting you today. Paalam nito. Agad na tumayo ang apat ng umalis ang babae. Naiintrigang pinakatitigan ng daddy ng mga ito. Dad, sagutin mo kami. Sino kasama mo magsha-shopping? Ani Ocean. Ngumuso si Gregory. My special someone. Yung fiancé mo? No, of course. Si Amanda. She's my special someone. Ako? Ano naman bang pinagsasasabi mo? Kumakain ka na lang ng coffee crumble kung ano na nang lumalabas sa bibig mo. Totoo sinabi ko, you're my special someone. Giit nito. Problema mo na kung ayaw mong maniwala. Totoo ba to? Kayo na? Usisa ni Flint. Hindi kami. Pwede bang kumain na lang kayo dyan? Natutunaw ng ice cream niyo, oh. Sikmat niya. Laglag ang balikat ng apat na bumalik sa pag-upo. Naaliw ang binata na yumuko at nanunukso na bumulong sa kanya. Nagselos ka no? Ha? Bakit naman ako magsiselos? Wala akong pakialam kahit lahat pa ng babae dito sa mall ay lumapit sa'yo. Deny ka pa. Halata naman nagselos ka eh. Gusto mong isaksa ko tong ice cream sa mukha mo. Huwag kang feeling ah. Confirmed. May something nga sa kanila. Bulilas ni Ocean. So, from now on, you are our mommy. Naglalambing na wika ni River. Hey, no. Umiinit ang pisngi niyang protesta. Tumawa si Gregory at tahimik na kinagat ang ice cream cone. I don't deserve that title. Itatawag niyo yan sa magiging asawa ng daddy niyo. Depensa niya. Ikaw magiging asawa ni daddy, soon. Oh, stop it! Nagtawa na ng mga bata. Nakalimutan niyang ang paboritong gawain ng mga ito ay panunukso. Huling-huli niyang malawak ng ngiti ni Gregory na parang kinikilig habang pinapanood siya. Nanigas siya. Bumilis ang tibok ng puso at nahiya. Hindi na siya kokontra dahil napatunayan niyang mahal na niya ang lalaking ito. Hindi lang kasi gwapo, maalaga pa. Nalimpungatan si Amanda nang tumunog ang cellphone kinagabihan. Madalas itong inilalagay sa ilalim ng kanyang unan. Nakapikit niyang dinampot yon. Bakit hindi ka nagpaparamdam? Ano ba nangyayari sa'yo? Singhal ng daddy niya. Napadilat siya't bumangon. Sorry dad, if I didn't call or text you. Masyado ko nag-enjoy dito sa Maldives eh. Kilala kita Amanda. Hindi ka ang tipo magtatagal sa beach dahil takot kang umitim. Ano bang pinagagagawa mo dyan? Sabad ng mami niya. Marami, nag-snorkeling, nag-diving, Umuwi ka na ngayon din, Amanda. Putol ng daddy niya. Nagsalubong mga kilay niya. I can't, dad. Hindi pa ako tapos dito. Gusto mo susundin ka namin dyan? Tambak na naghihintay na trabaho sa'yo dito, alalahanin mo. But I can't go back now, dad. Hindi pa tapos ang vacation leave ko. Protesta niya. You need to go back because your fiancé is waiting for you. Kailangan nating pag-usapan ng araw ng kasal nyo. Nanigas siya. Umalis lang siya at may instant fiancé na siya. Wala akong maalala na may fiancé ako. At saka anong kasal? We arrange a marriage for you. Huwag ka nang mag-react dahil para sa kabutihan to ng pamilya natin. Kung hindi ka uuwi, susunduin ka namin dyan. No way, Dad. How could you do this? Arranging a marriage for me without even asking how I feel? That's so selfish of you. Do you even care about what I want? Kung ano ang gusto namin ay dapat yun din ang gusto mo. Wala ka nang magagawa, Amanda. Umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Kung ganyan ang gusto nyo, mas maganda na hindi na ako umuwi. I hate you. Both of you. Umuusok ang ilong niyang ibinaba ang cellphone. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Buong buhay niya, iniisip niya lamang ang kabutihan ng mga ito.
pero ni minsan ay hindi narespeto ng mga ito ang gusto niya. Mawawala ng saysay ang paghihiganti niya. Bumaling siya sa digital clock sa bedside table. Mag-alas 11 pa lamang ng gabi. Maaga pala siya nakaidlip. Hihiga sana siya pabalik pero biglang tumunog ang cellphone niya. Inakala niya na tatay niya yon kaya mabilis niyang sinagot at tinangkang buliyawan ito pero ibang boses ang narinig niya. Is this Miss Amanda? Tanong ng lalaki na may malalim na boses. Narinig din niyang maingay na tugtog ng musika. Malamang ay nasa nightclub ito. Yes, bakit po? Tinatawag ka niya. Puntahan mo daw siya dito. Ha? Bakit? Nasaan ba siya? Dito sa Club Royal. Bilisan mo bago pa ito magwala. Nakanguso niyang pinatay ang tawag. Bumaba siya mula sa kama, sinuot ang jacket at tumungo na sa club. Naningkit siya na matanaw si Gregory na inaalo ng kaibigan nito. Lasing na lasing at nagmumura. Mabilis niya ito nilapitan. Ang galing ng yaya niya. To the rescue agad. Puna ng kaibigan nito. Ikaw ba si Amanda? Tanong ng isa na sa palagay niya ay yung tumawag sa kanya. Tumango siya. Ikaw palang bukang bibig niya. Palagi sinasabi na papakasalan ka daw. Nagtawa na ng 5 nitong mga kaibigan. Sira ulo. Umuwi na tayo, sir. Baka mapahama ka pa sa kalasingan mo. Hinatak niyang kamay nito. Amanda. Hinila siya nito dahilan para mapaupo siya sa mga hita nito. I love you, Amanda. Please don't leave me. Baliw! Tinulak niya mukha nito nang tangkain siyang halikan. Iba yan malasing, nangahalik. Biro ng isa. Bitawan mo ako, sir. Umuwi na tayo. Tell me if you love me too, Amanda. Hindi kita mahal kaya umuwi na tayo. No, you're lying. Hinatak nito palapit sa mukha nitong ulo niya. Malakas ang tibok ng puso niya habang magkadikit ang katawan nila. Oh, please, stop this. I'm just a mere maid and I can't love you back. Lasing ka lang at kailangan mo magpahinga. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto kita at ikaw lang gusto kong makasama habang buhay. Nilamukos niya ang bibig nito. Huwag ho sana kayo maniwala. Lasing ho siya at imposibleng magustuhan niya ako. Ngumisi lang mga ito. Kapag kuwan ay nakauwi din sila. Mabuti na lang at marunong siya magmaneho ng sasakyan. Nakasubsob pa rin ang mukha nito sa balikat niya kahit anong tanggal niya habang inihahatid niya ito patungo sa silid dito. Layan mo ko, Gregory. Ew, nandidiri na ako sa'yo. Amanda. Pinulupot nito ang mga kamay sa bewang niya. Kahit pangit ka, mahal pa rin kita. Paano ba kita aakitin, ha? Bawal kang ma-inlove sa akin dahil may fiancé ka na. I don't care. Hindi ko naman type yun. I will cancel our wedding and I will marry you instead. Sira ulo, matulog ka na nga. Tinanggal niya mga kamay nito. Lalayuan niya sana pero bigla siyang kinabig at siniil ng halik. Nanlaki ang mga mata niya. Gustong kumawala pero lumalalim at umiinit ang halik nito. Wala siyang magawa kundi pagbigyan ito dahil iyon din naman talaga ang gusto niya. Habang hinahalikan nito ay nasisi siya sa desisyon na maghiganti. Nahulog ang loob niya sa ngiti nito, sa kabutihan nito at sa pagmamahal nito sa quadruplets. Parang gusto niya maging bahagi ng buhay nito. Let me go, Gregory. We can't do this. Hindi mo kilala at masasaktan ka lang sa huli. Hindi ko deserve ang pagmamahal mo dahil nagpapanggap lang ako. Sambit niya sabay tulak na makabawi. Go to your room and take a rest. Ayokong pagsisihan mong ginawa mo ngayon. Bumungis-ngis ito. Biglang naging malinaw ang mga mata. Nasa tama na itong katinuan, hindi na mukhang lasing. I'm testing you, Amanda. And now, I prove that you're lying to me. Who really are you? Marahas itong tinanggal ang wig niya. Maglalagay ka lang ng wig, tabingi pa. Alam mong nagpapanggap ako? Yeah, since day one. Nakakadudang biglaan mong paglitaw sa opisina kahit tapos ng hiring. At saka halata na, prosthetic sa mukha mo. Magdi-disguise ka lang naman, hindi mo pa magawa ng tama. So tell me, sino ka ba talaga? I'm sorry. Naiiyak niyan sambit. Gusto ko lang maghiganti kaya ginawa ko to. Bakit? Ano bang ginawa ko kaya gusto mo sirain ang buhay ko? Inagaw mo ang lahat ng kliyente namin. Sinira mong karera ko at nalulugi kami dahil sa'yo. Tumawa ito. You're driving me crazy. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang pinaplano mo, no?
Pero salamat dahil inalagaan mo mga pamangkin ko. Sa aspect na yon, nalaman kong totoo ka. I'm sorry. I'm sorry. Hindi na to mauulit. Pero yung sinabi ko mahal kita, totoo yun. I still love you even if you're fake. Kaya ito, tinatanong kita kung sino ka ba talaga. Kinuyom niya mga kamay. May fiancé ka na. Pareho kayo ng pangalan ng fiancé ko. Para ba sinasadya? Pero what if? Hasta nitong tanggalin ng prosthetics niya pero pumusi siya palayo. Hindi ka pwedeng magmahal ng babae na ang tanging hangad ay sirain ka. Utang na loob. Huwag mo nang alamin kung sino ako. Kalimutan mo na ako, Gregory Benitez. Pagkasabi niyon ay mabilis niya itong tinakasan. Kasi sigurado siyang sa kulungan siya hahantong mamaya dahil maraming files na siyang ninanakaw at nilipat na rin ng iba sa computer niya. Tumakbo siya ng tumakbo palayo sa mansyon nito. Uuwi siya ng hindi oras sa kanilang bahay at hindi niya alam kung anong irarason niya. Doon nagtapos ang paghiganti niya pero sinasakal siya ng konsensya. Hindi niya alam kung paano haharapin ulit si Gregory at wala din siyang karapatan na ibigin ito. Makalipas ang 1 linggo, sunod-sunod na tinapik ni Gregory ang noo habang naglalakad papasok ng restaurant. Naiirita siya dahil iyon ang gabi para makipagkita sa fiancé niya. 1 linggo nang nawawala si Amanda. Okay lang sa kanya na peke ito pero masama ang loob niya nang tinakasan siya nito. Minahal niya ito at gusto niyang malaman ang totoong pagkatao nito. Hindi siya makapag-focus sa paghahanap dito dahil abala siya sa negosyo at kailangan niya pang kanselahin ang arranged marriage na para din sana sa negosyo. Namomroblema din siya dahil hinahanap ng quadruplet si Amanda kaya naman kailangan na niyang ayusin ang lahat para mahanap na ang babae. Amanda. Tawag niya sa pangalan ng fiancé. Kung bakit naman magkapangalan pa ang dalawa. Lumingon ang babae nang malakas niyang binanggit ang pangalan nito. Pumiyok siya dahil sa kagandahan nitong mistulang anghel na bumaba mula sa langit. Kasama nito nakaupo sina Mr. and Mrs. Ortega sa nireserve nilang table sa isang high-end restaurant sa BGC. Nakipagkasundo ito ng kasal para tapusin ang pakikipagkompetensya. Napaawang ang bibig ng babae at sinundan siya ng tingin hanggang sa makaupo. Thank you for coming tonight, Mr. Benitez. Ani Mr. Ortega. Is she your daughter? Kinilatis niya mukha nito. She's quite familiar. Sa mga mata pa lang ay alam niyang ito ang yaya ng quadruplets. Palagi siyang natutulala tuwing matitigan niya mga mata nito. Yeah, she's Amanda Ortega, my one and only daughter. Why? Nagkita na ba kayo? Parang nagkita na pero hindi ako sigurado kung saan. Sinapo ng babae ang mukha niya. I'm sorry. This is my fault. I fake my identity. And I disguise an ugly woman to infiltrate your business. Please forgive me, Gregory. Ako to, si Amanda Juarez. Ang kinilala niyong yaya ng mahigit 1 buwan. What? Sabay na nagulat ang mga magulang ng babae. Sinungaling ka! Hindi ka pala nagbakasyon sa Maldives. Anong kalokohan to, Amanda? Nakakahiya ka! Sermon ng mami niya. Ginawa ko lang to para sa kabutihan natin. Pero muntik mo nang pinahamak ang negosyo natin. Paano kung ipakulong ka niya? Pasalamat ka't mabuti siyang tao. Dagdag ng ama niya. Humikbi na ito. Nagsisisi na ako, Dad. Wala kasi akong tiwala sa inyo. Sinabi ko naman sa'yo, nagagawa ko ng paraan para hindi malugi ang kumpanya natin. Saka hindi ko tinuring na kaaway si Mr. Benitez. In fact, he's one of our biggest investors. Wala na sana tayo sa posisyon natin ngayon kung hindi niya tayo tinulungan. And he's also the one who arranged this marriage. Gulat na bumaling sa kanya ang babae. Bumalik siya sa wisyo matapos iproseso ang natuklasan niyang revelasyon. Si Amanda na yaya ng quadruplets at ang Amanda na fiancé niya ay iisa. This is shocking but he kinda like it. Dahil sa huli ay pakakasalan niya pa rin ang babaeng gusto niya. Amanda, come with me. Tumayo siya at nilahad ang kamay. Hindi ka galit? Pag-aalinlangan ito. Bakit naman ako magagalit kung ang babaeng pakakasalan ko at ang nagpapanggap na yaya ng mga anak ko ay iisa? I'm hitting 2 birds with 1 stone. Kinagat nitong ibabang labi. Come on.
Naiinip niyang turan saka kinuha ang kamay nito. Tumakbo sila palabas. Iniwan nilang nakatulala ang dalawang matanda. Tila takot at hindi pa rin makapaniwala si Amanda sa inaasta niya pero kusa pa rin sumunod. Ilang sandali ay natagpuan nila ang sarili sa Manila Bay. Tahimik ang gabi at malamig ang simoy ng hangin habang pinagmamasdan nila ang refleksyon ng buwan sa dagat. Sorry. Isang sorry mo pa, halikan talaga kita. Putol niya. Hindi ko inaakala na ikaw palang fiancé ko at ang taong tumulong sa kumpanya namin. Masama akong tao, Gregory. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pinili kita, kaya ibig sabihin, karapat-dapat ka. Hinawakan niya ang pisngi nito. Nagpapakatanga ka dahil lang sa pag-ibig. Munti ko na sirain ang kumpanya mo at alam mo bang ninanakaw ko ang halos kalahati ng confidential records mo? Okay lang ba sa'yo yun? Alam ko lahat ng ginawa mo, pero pinili pa rin kita mahalin. Wala akong pakialam kung hindi ka perpekto o kung may nagawa kang hindi maganda. Ang importante, pinagsisihan mo na yun. Napalunok ito. Sinapu niya ang mukha ng dalaga. Tumigil ka na sa kakahingi ng tawad dahil matagal na kitang pinatawad. Mahal kita, Amanda, at hindi ko kaya mawala ka. Umiyak ito. Niyakap niya at hinagkan ito sa noo. Shh, kalimutan na natin nakaraan, okay? Bakit ang dali-dali lang sa'yo? Nakakainis ka. Oo, nakakainis nga. Natuklasan ko na lang ang isang araw na hindi ko kayang iiwas ang tingin sa'yo. Sinapul mo ko sa dibdib, Amanda. Sobrang mali ako na naisip kong magiganti sa'yo kahit wala ka namang kasalanan sa akin. Ngumisi siya. Hindi ka nagkamali dahil tinadhana tayo. Ang totoo, masaya ako nakilala muna kita bago ko nalaman na ikaw ang fiancé ko. Masaya rin ako kasi sa katulad mo lalaki ako nahulog. Full package ka na eh. Hindi lang hardworking na CEO pero responsableng titong ama. Bonus na lang ang kagwapuhan. So, do you also love me? Hinalikan niya ang tungki ng ilong nito. Sinasabi pa ba yun? Nahulog ako sa'yo nung nagpanggap kang lasing. Greg, kaya niniwala ako na gusto mo talaga ako kasi inunahan ako ng guilt ko kaya tinakasan kita nung gabing yun. Sa halip na sumagot ay hinagkan niya mga labi nito. So, will you marry me? Ha? Ganong kabilis? Pwedeng maging magjowa muna tayo? Tinulak siya ng babae. Malakas siyang tumawa. Biro lang, pero doon din ang punta natin, di ba? Darating din tayo dyan. Teka, kumusta ng apat? Namimiss ko na sila. Kinabig niya ito, hinalikan sa pisngi, sa ilong at sa bibig. Masyado na tayong PDA, umuwi na kaya tayo. Pinigilan nito ang bibig niya. Hinawakan niyang kamay nito at hinalikan ng palad hanggang braso. Ew, kadiri ka, umuwi na nga tayo. Tumakbo ito palayo ngunit halata namang kinikilig. Tumatawa siyang sinundan nito. Pagkalipas ng 1 linggo ay hindi na makatiis si Gregory dahil inuna nitong magplano ng kasal nang hindi pa nagpo-propose sa kanya. Hindi pa siya nakakatanggap ng diamond ring pero gusto na nitong ihatid siya sa altar. Iritable si Amanda habang pinapanood ang mga bata na naglalaro ng skee-ball. Tumigil siya sa paglalaro ng chess dahil umalis ang kalaro niya at 1 oras na lumipas buhat na mawala ito. Nasa pribadong resort sila sa Como, Italy para magbakasyon pero abala pa rin ito sa negosyo. Babalik daw agad pero 1 oras siya nawawala. Buwisit talagang daddy niyo. Pagmamaktol niya. What happened, ma'am? Usisa ni Ocean. Tumigil ito sa pagkain ng candied hazelnuts. Nauubusan na ako ng pasensya sa tatay niyo. Hindi nakinig ang apat. Binato ni River ng potato chips si Flint sabay sabi ng, sabi nila, buntis daw kapag irritable yung isang babae, tama? Ba, malay ko. Pero parang ganun si Mami. Palagi siyang naha-high blood tuwing wala si Daddy. Paano siya maha-high blood kung 27 pa lang siya? I mean, palagi siyang ganito tuwing wala si Daddy. Posibleng may baby sa tummy niya. Hoy, anong pinagsasasabi ninyo ha? Hindi ako buntis. Saway niya. Theory lang po namin yun. Hindi natapos sa pagsasalita si Forrest nang bumukas ang pinto. Inuluwa niyon ang mayordomo ng villa. Mr. Ortega, someone is waiting for you in the garden. He says he has something important to tell you. Imporma nito sa makapal na Italian accent. Who is that?
Itinaas lang nito ang mga balikat na nagpapahiwatig na hindi raw nito alam. Ngumuso siya. Magpakabait kayo dito ha. Pupuntahan ko muna ang taong yon. Bili niya sa quadruplets. Mami, pwede ba kami sumama? Baka kidapin kayo. Yes, ma'am. Wala kaming tiwala sa lugar na to. Sabi nila maraming mafia dito. Ay, ang dami niyong alam. Walang kikidnap sa akin at usapang matanda to. Dito muna kayo kasi. Mamaya magbo-boating tayo sa lake. Hindi pwede. Sasama pa rin kami. Pamimilit ni Ocean. Bumuntong hininga siya. Ay, fine. Come with me. Ang kukulit niyo. Nagtawa na ng mga ito. Sa garden naman ay isang lalaki na naghihintay sa kanila. Driver daw ito at merong nais makipag-meet sa kanya sa Lake Como. Ano na naman kayang pakana ni Gregory? Lumulubog na ang araw nang dumating sila sa Lakeside Restaurant sa Lake Como. Umupo muna kayo dyan. Hindi ko nakasalanan kapag nabagot kayo mamaya. Anya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nangalumbaba ang mga bata. Sinipat niya ang relo. 20 minutes late na ang taong gusto raw makipagkita sa kanya. Lalo siya nainis. Mommy, I'm sleepy na. Humikab si Flint. Kinamot ni River ang pisngi. Matagal pa bang kidnapper nyo? Nakakapagod. Pwede ba kami maglaro muna doon? Tinuro ni Forrest ang puno. Sige, maglaro muna kayo doon pero siguraduhin yung nakikita kayo ng guards ha. Masiglang nag-alisa ng mga bata. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng paligid habang pinipigilan ng lumalaking iritasyon. Lumipas ang 30 minuto, wala pa rin ang hinihintay niya. Tatadyakan ko talaga siya kapag nagpakita siya ngayon. 1 minuto pa, kung di pa darating. Siyaw, amore. Napaigtad siya nang marinig ang pamilyar na boses. Nilingon niya ito. Nanlambot siya na masilayan ng gwapong nobyo. May dalang malaking pizza, pero kalmadong lumapit at umupo sa tapat niya. May pasamon-samon ka pa. Anong kalokohan to? Kung hindi lang ako nagtitimpi. Relax, my love. Inilapag nito ang maliit na box sa harap niya. Ano yan? Open it and see. Isang regalo na naman. Ikaw 100 mo na to ah. Pasimple niyang binuksan yon. Gumiwi siya sa kumikinang na diamond ring. Kinuha nito yon at sinuot sa kanyang ring finger saka nag-angat ang ulo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Gregory. Malambing itong ngumiti saka tumango. Agad niyang tinaas ang kamay at nakauwang na pinagmasdan ang kumikinang na diamond ring. Is this a proposal? Ayoko kasing sumakit ang tenga ko sa sermon mo, kaya binigyan kita ng pinapangarap mong singsing. Mahina siyang tumawa saka lumuha. Baliw ka. Matapos mo akong paghintay ng 1 oras dito, ganito lang ang proposal ko? I hate you. Amanda naman, alam kong epekto lang to ng paglilihi mo kaya moody ka pero matagal ko nang pinagandaan to. Oo, sinabi ng doktor nung nahimatay ka sa opisina. I know that you're 6 weeks pregnant and I hope that it is a girl. I hate you. Amanda. Nagbibiro lang ako pero ang daya kasi ang boring ng proposal mo. Hindi pa ako tapos, Amanda. Tumayo ito at lumuhod sa harap niya. Will you marry me? Eksaktong pagbukas nito ng isa pang box na may gintong singsing ay ang pagsabog ng makukulay na fireworks sa kalangitan. Nagpalakpakan ng mga bata. Huli niyang napagtanto na nasa tabi na pala nila ang mga ito at mas nasasabik pa sa kanya. Humikbi siya. Sorry if I tricked you and make you wait for so long, Amanda. I didn't just choose you for a moment. I chose you forever. That's why I brought both the start and the promise. Sinsero nitong pahayag. Let's get married here. I will buy another ring pagdating sa Pilipinas dahil magpapakasal din tayo doon. Tinutok niya ang bibig. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon. Puro reklamo siya noon pero hindi niya naisip na bibigyan siya ng 2 singsing. Isang engagement ring at isang wedding band. Seryoso ka ba? Malapad ang ngiti nitong tumayo. Sinuot ang singsing sa daliri niya at hinagan siya sa mga labi. Thank you for disguising. Kasi kung hindi mo ginawa yon, hindi kita makikilala at hindi kita mamahalin ng ganito. Sabi nito nang kumala sa kanya. And thank you for accepting me. Hindi ko masasabi na mahal din kita kung hindi mo ako pinatawad. Napakaswerte kong babae, alam mo ba? Mas maswerte ako kasi minahal mo ko tapos bibigyan mo pa ako ng anak. Niyakap niya ito ng mahigpit.
Nagmamadali ka kasi kaya nauna tuloy ang prinsesa. Mahal na mahal kita, Amanda. Pangako, aalagaan, pagsisilbihan, luluhuran, paglulutuan, iingatan kita habang buhay. Tumawa siya. Sus, ang OA. I love you, Daddy Greg ko. Congratulations! Bati ni na Ocean at Flint. Sinugod sila ni na River at Forest ng yakap. You're officially our mommy now! Hindi niya alam kung saan pa ilalagay ang nararamdamang tuwa ng gabing yon. Sinadya pala nito na magbakasyon sila sa Lake Como para mag-propose. At gaya ng pangarap niya, ay magpo-propose ito sa ilalim ng fireworks. Simple lang pero hindi niya makakalimutan ang gabing yon. Ikinasal sila matapos sa Italy at ikinasal ulit sa Pilipinas matapos niyang manganak ng babae at pinangalanan niyong Olivia. Minahal ito ng quadruplets at minsan ay pinag-aagawan pa. Lumaking successful ang quadruplets kasama ang mga anak nila ni Gregory na nadagdagan pa ng 3. Sa isang kalokohang desisyon na ginawa ni Amanda, ay hindi niya inaasahan na mapapaibig niya ang kinaiinisan niya noon at ang malala ay umibig din siya dito. Kung hindi siya nagpanggap na pangit at tinanggap na maging yaya, malamang hindi ganito kaligaya ang kanyang buhay ngayon. Malaki rin ang pasasalamat niya sa quadruplets dahil binago siya ng mga ito at natuto siyang magpahalaga sa ibang tao. Dapat hindi idaan sa galit at paghihiganti ang lahat ng bagay kung pwede namang pag-usapan ng masinsinan. Gayunpaman, sa pagiging padalos-dalos niya, ay nahanap niya ang totoong pag-ibig kaya wala siyang pinagsisisihan. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!